Ito mura lang to. 2,000 pesos lang to pero maganda. So kung tight ang budget nyo, tapos gusto nyo mag-start mag-fishing, ito marirecommend ko sa inyo guys. Maganda. So ang brand ng reel, ano ba? Okuma pala, ayan. Okuma Aria 1000B. So hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng B, pero size 1000 siya. So pang ultralight. Tapos yung rod, ano lang siya, 1,200 pesos. Ultralight siya, sabi ni Adrian. Pero sa tingin ko, hanggang light pasok. Kasi ano siya eh, casting weights niya 2 to 9 grams. So makakapag-cast ka na ng mga pang-aging na jig head na 2 grams, 3 grams. Pwede ka rin mag-cast ng 7 grams nun, yung medyo malaki na. Tapos mga minnow na 6 grams, 5 grams, yung mga pang ultralight, saka mga micro jig, yan. Siguro sa laro ng rod, safe na siguro dito 7 grams na jig. So ang ganda oh, tingnan nyo. Okuma. Oops. Yun lang, plastic ang peeling, pero pwede na. 900 pesos lang eh. Meron ka ng Okuma oh. Tingnan nyo, malinaw na malinaw, 900 pesos. Ang ultralight, ang ganda pa ng kulay niya, army green, di ba? Oh. And smooth. Tapos loaded na siya ng line. So pag binili niyo tong reel na to, meron ng mono na line. Ayan na. Hindi mo na siya kailangan. So total lang niya 900 plus 1,2 equals 2,100. Tama ba? 1,2 sa 900. Tama, 2,100. 2,100 pesos lang. Meron ka ng setup na ultralight. Pang newbie, tight budget na maganda. Diba? Hindi ka na mapupunta sa Shopee o sa ibang online store na nangangamba ka pa kung baka mamaya hindi maganda. Eh, tight lang ang budget natin. Siyempre mahalaga yung pera natin. So ito na lang. Meron pa ako sa inyo papakita guys. Ito naman, medyo mataas ng konti yung presyo sa 2,100. So ito yun. Ito Nobi King Force. Ito tayo sa walang tao. Ito guys, so Shimano Shena size 1,000. So ultralight pa rin to ah. Tapos yung rod Nobi King Force. So mas maganda tong rod para sa akin ha, compare dun sa pinakita kong tigna 900. Pero maganda rin yun. Depende yun sa likings mo. Kasi ako gusto ko yung mga pass action na rod. Tulad na to. Oh, pass action yan. Yung tip lang yung gumagalaw. Oh, compare dito sa tigna 900. Kung gusto nyo naman na parang noodle rod, idol nyo si ano, si Field Days yan. Gamit niya ganito, noodle rod eh. Moderate to. Tamo. Hanggang dito meron siyang bend, gumagalaw siya. So yung ganitong klaseng rod, ito gustong gusto to ni Bosay saka ni ultralight fishing activity. Yan, ganito yung mga rod nila, yung mga trout rod nila, yung mga ultralight yun yung sira ng ulo nila, di ba? Sira ng ulo ko yung ano eh, pass action rod eh. So ito yun, Nobi. So 1,900 pesos. Ultralight yan, 7.4. Ayun o, lure weights. Yung lure nya 1 to 6 grams, kita nyo. Tapos yung line 2 to 6 pounds. So ultralight talaga siya. Biruin nyo, pass action no? Ultralight. Compare dito sa pinakita ko hanggang 9, pero noodle rod.
So ang total niya, yung ito palang Shana, loaded na rin to. Yan. Ito naka-sale to. 2,100 pesos lang to. Ayan, oh, mga walang box. So ang total niya 2,100 plus 1,900, 4,000 pesos. Tama ba yung math ko? So yun ang marirecommend ko sa inyo, guys, na pang newbie tapos medyo tight ang budget. Ito. Yan, itong dalawa. Pero kung meron ka namang, kumbaga, gusto mong mag-start ng fishing, nag-ipon ka, di ba? Kahit ako ganun eh. Pag gusto ko ng isang bagay, pinag-iipunan ko eh. Ang marirecommend ko sa inyo, medyo maganda na, entry level na talaga. Ito yung major crop. Di ba? Kung nanonood kayo ng video ko, alam nyo na, kauna-unahang Japan rod ko na binigay sa akin ng Fishing Villa is itong major crop Shana. Na hanggang ngayon buhay pa, ha? Hindi ko lang ginagamit kasi sawa na ako, pero magagamitin ko siya ngayon kasi uwi ako ng Mindoro, parang yun ang gusto kong gamitin. Buhay na buhay pa. Ilang beses ko na nahihampas sa pader, sa mga bato, hindi naman siya nasisira. So wag niyong ihampas sa bato, yung mga aksidente lang na yung sinasabi ko. So ang presyo niya 5,200 para dito sa Shana rod na major crop. Nakano na yan, Fuji K-Guide, ewan ko ano yan. Tapos pinartner ko siya dito sa Daiwa, kasi baka naman sabihin niya puro Shimano ko. Daiwa na Revbros LT, size 2000 XH. So yung gearing niya mabilis. 2,000 pasok pa rin sa ultralight yan, guys. Basta shallow spool. Pero ito kasing magkaiba kasi. Kasi sa Shana naka-declare kung shallow eh. Ganon din ba sa Daiwa? Pero kasi may nakalagay dito LT. So pang light. And hindi siya ganun kalalim yung spool niya. So pang ultralight yan, pasok pa rin yan sa ultralight. So ang total, magkano ba yun? 3,000 tong Revbros plus 5,200 na major crop Shana. So 8,200. Wala pang line. So 300 pesos sana tayo dyan ng line na pang budget lang din, mumurahin lang din. So aabot na 8,500. Maganda na. Pwede mo nang iyabang, di ba? Pero ito talaga, oh. Pakita ko sa inyo ulit, ha. Pero ito talaga maganda. Ang ganda ng kulay. Ano siya? Army green, tapos metallic black. Tapos yung rod matte finish, matte black. So ang ganda. Tapos nakamono. Ako papalitan ko to, lagyan ko to ng pink, Bilan Rose na pink, para medyo malandi, sabi nga ni Sir Bogs, na 6 pounds. Ganda, oh. Ako pa naman sa mga pang-fishing, tingnan nyo yung mga combination ko ng combo. Kunyari yung rod ko na Major Crop Days, pinartner ko siya sa Trunk X na Shimano. Kasi sa color scheme, yung rod black, tapos yung baitcaster kulay silver. So, para bagay ba? Tapos yung isa ko pa yung X ko, Major Crop Ben K X extra heavy. Diba meron siyang touch of gold? Pinartner ko siya sa may Daiwa Ardito na meron ding gold, tas may violet. Parang oil slick eh. So bagay. So ganun ako. Pero ito hindi bumagay itong isa. Tingnan to. Itong Shana dito sa kulay na to, parang di siya bagay para sa akin. Pinartner ko lang yan para di naman sabihin nyo na puro Shimano ko eh. Meron din naman Daiwa na ibang kulay, meron din black. So depende sa budget nyo. Pero yan ang mga budget na pang shorecast. So sa ultralight na yan, pwede na kayo mag-fishing sa kanal.
Ito na ginagawa ko, mga pang tarpon, yan. Pwede na kayo mag-pan, pang bangus, tilapia. Tapos pag shore cast yan, bugaong. Yan, makakahuli na kayo ng bugaong. Saka yung mga talakito, kitik na mga ganyan size. Yun talaga. Ito yung mga jighead yan, guys. Itong mga BKK na ganito, oh. Yan, oh. Mga jighead. Meron din ibang brand. Ito, Daiwa. Yan ang mabibili nyo. Jighead yan. Tapos, yung mga soft plastic niyan, ganito. Siyempre, yung maliliit din. Ayun, ito. Major Craft. Ay, mga soft plastic. Yan, oh. Ito pa, oh. Oh. Range. Yan, maganda yan. Ito pa, mixture. PP shad. PP shad. PP shad. So yan ang magagamit nyo. Siyempre ano, kunyari Mino 6 grams o kaya jig na 5 grams, yung mga ganitong size. Ito, tulad ito. Yan, 150 pesos 10 grams, pero wag to. Ito lang 5.5. Yan. Meron din 7 yan. Di, 10 grams eh. Masyado magbe-bed na yung rod, baka mabali nyo pa kasi nga newbie eh. Diba? Dapat medyo saktuhan lang tayo sa safety lang. Oh, nandun lang tayo sa gitna. Kunyari, ito 2 to 9 grams. Huwag kayong magkakas ng 9 grams. Hanggang ano lang kayo, 7. Yan, kuha nyo ba? Kunyari, dito naman. Hanggang ano to, nasa na ba? Wala na. Ayun. Parang nasa hanggang 1 to 6 grams. Pero ano naman siya, steep. Sige, sagad nyo ng 10. Tapos pag nabali, order kayo ng tip. Pili kayo ng bagong rod. Upgrade kayo agad, di ba? So yan guys, sumangguni naman tayo sa talagang pro. Tanungin natin si Sir Bogs kung ano marirecommend sa inyo para sa mga newbie na tight budget. Nasabi ko na yun, di ba? Tingnan yung ano niya, opinion niya. So guys, ito katabi ko si Sir Bogs. Tanungin natin kung siya, ano marirecommend niya para sa newbie na gusto mag-start mag-fishing tapos medyo tight ang budget or ayaw maglabas ng pera. May ganun, di ba? Ano, Sir Bogs? So, marami tayong option for beginner set. So, sabi ni Etet, kung tight yung budget, ano ba yung mga pwedeng options? So, dito sa Fishing Villa, meron tayong mga options na pwede nating i-recommend. So, una sa rod, yung ating night fast spin. Sa rod, maganda yan. Maganda yung action niya, maganda yung play niya. Tapos hindi siya masakit sa bulsa. So around 1.2 hanggang 1.6 depende sa power. Tapos sa reel meron tayo yung Okuma Aria. Yung Okuma Aria, ang range ng price niya nasa 900 to 1,000. So from size 1,000 to size 3,000. So pag pinair mo yan, magre-range yung setup mo around 2K lang, 2K plus. So very affordable na yan. And very decent Meron kasing mas mga mura pa dyan, pero hindi siya worth investing. Kasi hindi maganda. Madaling maputol, madaling mag-corrode yung guides, and long term, parang mas talo ka dun sa ini-invest mo na pera or ini-spend mo na money. Okay? And then, a bit higher, pwede ka pang mag-change ng models. Pwede kang Nobi Kinforce. Ang range niyan is 1.8 hanggang mga 2.3 depende sa power. Tapos sa reel pwede kang mag Shimano or Daiwa. Yung sa Daiwa, yung RS nasa mga 1.2 to 1.6 yan. Yung sa FX naman, Shimano FX nasa mga 1.5 hanggang 1.9. So ang pag pinag-total mo yan, depende doon sa combination ng rod and reel, pwedeng pumatak yung setup mo ngayon ng 2,000 to 3,000 plus. So magandang setup na yan for beginner. Ngayon kung may budget ka naman,
although beginner, pwede ka nang mag-start dun sa mga Japan models. Oo, so major Total may budget ka naman eh. Para sabi ko nga kanina, i-reinforce ko na yung investment mo medyo worth it siya. Long term, mas panalo ka eventually. Kasi maraming angler din yung natatanong, pag nag-start, tapos nagustuhan yung hobby, few weeks lang, minsan nga few days to few months, bibili ulit ng setup, mag-upgrade na agad. May mga post nga dyan, mga upgradeitis na sinasabi. So very common yun guys, and lagi namin na-encounter yan. So ang proposal ko, kung may budget naman, pumunta ka na dun sa mga Japan models. So Japan models kasi meron dyan naman magre-range ng 7,000 to 10,000. So major craft rod, tapos Shimano or Daiwa reel. So magandang setup na yan. Japan na yan, magaan. Tapos very reputable yung mga brands. So pwede na kayong dumiretso dyan. Or meron din namang Shimano set. Shimano reel, Shimano rod. Meron ding Daiwa set, Daiwa reel, Daiwa rod. At ganun din yung budget price point niya. So pwede na kayong mag-start doon para hindi sayang yung investment nyo. Kung yan naman ay kung meron kayong budget. Kung wala naman, yung mga binanggit ko kanina, pwede na kayong mag-start doon. Tapos tsaka na lang nating isipin kung mag-a-upgrade kayo. Tapos Sir Bogs, yung sinabi mo nga yung kung may budget naman, magkano yun? Yun yung mga 7K to 10K. Okay? Meron pang set na yun. Set na yun. Pwede pang may ibang combination pa, may ibang combination. Pwede siyang mag-range ng mga 5K to 6K. Depende dun sa combination. Pwede rin kasi yung meron kami rito yung Chase Feather Stick, which is si Etet, ginagamit din yun. Fuji guide, tapos Gaho carbon reel set. Ang ganda rin niya. Tapos ipares mo sa Shimano tsaka sa Daiwa reel. Pwedeng mag-range yun ng 5 to 6K sa isang set. Sangka pa. Alam niyo na, meron na kayong idea kung magkano and kung ano yung pwede nyo mabili sa ganung budget. Pero bubutulin ko kayo guys. Meron ako ditong gusto na setup. Kung bibili ko, yun ang bibiling ko. And sa tingin ko, ito talagang magagamit ko na maayos. Saka kung paano ako mag-fishing, paano ako pumunta sa spot. Diba, nakamotor lang ako, motor. Tapos minsan uuwi ako ng Paluan Mindoro, Paluan Occidental Mindoro. Sa tingin ko, napaka-convenient na to guys. Convenient dalhin. Ito guys yung reel, pero yung nahihanapan ko pa. Kasi naghanap ako ng regular spool. Ito shallow. Ito compact. Pwede na to. XG. Ito shallow, high gear. High gear, tas compact. 3,000. Ito lang. Ito sobrang bilis na to eh. So ito lang. So di ba sabi ko sa inyo, kung bibili ko, ito bibiling ko. Bandport. Kasi nga wala pa akong bandport. Meron lang ako Ultegre. So ito. Pa-partner ko to sa may Bone Travel na medium light. Ito guys, oh. Tinabi ko na yun dito eh. Ito yun, oh. 4-piece travel rod. So pag nakatupi yan, ganito itsura niya, no. Saan na ba? Ito. Yan. Ganito. So pag nag-commute, tulad na mag-commute ako papuntang Mindoro, nakapas lang ako, minsan van. Safe na safe kesa yung daradala ko kahit 2 piece ang haba. Yung rod ko na 8.6, pag nakatupi yun, nakatupi, abot pa rin yun sa sa taas ng van, sa kisame ng van. Abot pa rin yun, kaya hindi yun nakadiretso pag hawak ko, nakatagilid. Tapos hindi ako pwede matulog kasi baka mamaya madagnan. So kung nakaganto ako, diba? Tabi ko lang, katawan ko lang na ganyan. Hindi nakakatakot. Makakatulog ako sa biyahe. Hindi ko babantayan yung rod. May mabali eh. So ito yun guys. Oops. Ito. Ganda niyan, 4-piece yan. Medium light. So sa tingin ko makakapagkas din ako dito ng mga 6 grams eh. Or jig head na 3 grams. Kaya pa rin. 4-piece. Partner dito sa Bandport. So buksan natin yung Bandport. Saan ba ako pipwesto? Balik ako sa pwesto pa rin. Ay, dito na lang.
Yan guys. Ito. Salt finish na bone. So ang price na to, pinunit yung price eh. Pero price range na to 12,000, 11, 13, parang ganon. Tatanong ko. Masyado mahal pala sinabi ko guys. Ano lang pala, 10,250 pesos. So 10,000. Ayan. Dito ko siya ipapartner. Nasaan na rin? Ito pala. Compact na 3,000. So pag compact 3,000, parang size 2,500 siya. Pero size 3,000. Compact. Maliit ang body. Yung spool hindi yung body yun. Ito pag nabagsak ko to, babayaran ko na to. Tapos hindi ko babayaran ng cash. Hulugan. Ano, mga 500 per month. Mga 3 years to pay. Ayan, ang ganda. Putik na yan. Ang ganda. Oh, ang ganda. Ito yung bago eh. Guys, kunyari may nakita kayong mga link dyan sa description ng video ko. May nakita kayong mga link. Doon na lang kayo bumili para meron akong komisyon. Tapos, syempre pag nakaipon ako, makakabili ko ng ganito. Meron akong bago. Masaya ako magpipishing. Natin kung bagay. Putik na yung bagay, sabi ng habi. Tangin ko na kaya ito kay Sir Bogs, no? Sir Bogs, gusto ko ng bagay. Tangin ko na ito. Sabi ko, ba't ka naman nagpapaniwala na dyan? Ang ganda. Wala kang kinakalaban siguro. Parang mas gaganahan ako mag-ano eh. Mag-fishing pag bago yung gamit ko. Tangin ko kaya. Tangin ko na to. Kailangan ko ba na to? Tingnan natin kung mauutang ko. Pag-ipunan ko na lang. Lawayan ko kaya, no? Don't be too surprised when you see me rise. I'm on the ground. Every move I make in this life is to run away from mine. So I'ma keep on stacking this bread until the day I die. The